So mga kaibigan, magandang umaga. So magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome to my YouTube channel. May spiritual life story mga kaibigan. At sana ako ay makapagbibigay sa inyo ng kunting kaalaman about sa buhay ng tao, sa mga pangyayari sa kapanahonan. So gaya ng nakaraan kong content mga kaibigan, ay nagtatanong kung ano nga ba ang Biblia. Gaano ba kahalaga ito sa buhay ng tao? Bakit kailangan ito? So mga kaibigan, ang Biblia ay napakahalaga sa buhay ng tao dahil ang panahon ngayon ay napaka-moderno na ng mga teknolohiya na siyang nakapukaw sa kaisipan ng tao. Kagaya na lang ng mga pelikula na nakikita natin mga kaibigan na ipinapalabas sa mga television. Yung iba, para sa kanila, kasiyahan lang. Para sa kanila, pelikula lang. Pero sa mga may likas na kaugalian, ay para sa kanila ay napukaw ang likas nilang kaugalian mga kaibigan. Nakakaisip sila ng mga paraan kung paano gawin yung mga hindi dapat gawin. Kaya andito ang Biblia mga kaibigan para ipaalam sa kanila yung mga bagay na hindi dapat gawin. At kung sakali man ay gagawin nila, ano ang posibleng mangyari sa kanila mga kaibigan. Kaya nga, napakahalaga ng Biblia sa buhay ng tao. Kung ang mga modernong aklat, kagaya ng mga libro na ginagawa ng tao para makapagbigay ng kaalaman sa tao ay napaka-importante. Mas importante ang Biblia. Dahil ang Biblia ay tungkol sa buhay ng tao, mga kaibigan. Sa mga nagsasabi na tayo ay kapag tayo ay tumanda na, tayo ay mawawala dito sa mundo nito. Ang totoo niyan mga kaibigan, ang katawang lupa natin ay mawawala. Ngunit ang buhay natin ay hindi mawawala. At ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kahit mawawala man ang katawang lupa natin, pwede niyang ibalik sa atin kahit anong oras mga kaibigan. Kaya nang ibalik sa isang iglap ang buo nating katawan. Dahil siya ang may kontrol ng lahat. Ngayon, kapag ibinalik niya tayo sa kung ano tayo dati, at kung kapag tayo ay pinurusahan sa kung ano tayo dati, napakahirap at napakasaklap mga kaibigan. Kasi nga kung ano yung halimbawa, kinukurot mo yung balat mo, nararamdaman mo kung gaano kasakit. Ganon din ang mararamdaman natin pag tayo ay pinarusahan ng Panginoong Diyos dahil sa mga pinaggagawa natin mga bagay na hindi dapat natin gawin. So yan mga kaibigan, kaya ang Biblia ay nagtuturo kung paano mabuhay na malapit sa Panginoon at kung paano gumawa ng mga mabubuting bagay para maiwasan ang galit ng Panginoon balang araw. So mga kaibigan, na wala tayong masyadong oras sa pagbabahagi ng ating kaalaman. So hanggang dito lang muna tayo. Ingat kayo palagi. Bye-bye. God bless mga kaibigan.